Kasi whatever it is, parehas na lupa, kailangan alienable and disposable para maiwasan yung pagkakagulo. Kasi very sensitive na issue ang lupa. Alam mo naman yan. Maraming nagkakapatayan dahil lang sa lupa. Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to The Sun Podcast. Ako po si Tito Mora, ang inyong host for this initial podcast featuring the Administrator of the Land Registration Authority. Magandang araw po. Magandang araw, sir. O, kumusta naman ang trabaho natin ngayon? Maganda naman. Medyo challenging. Maraming hinaharap na problema, lalo na sa titulo. How do I address you? Administrator, do I address you? Well, they call me administrator. Yung administrator? O admin. Admin. Yun ang lambing nila, admin. Do you have to be of a certain educational background para mag-qualify? Well, you need to be a lawyer, at least 15 years. 15 years? Oo, because the qualification of an administrator is that of a Associate Justice of the Court of Appeals. Wow. Yun ang qualification niya. Mataas din pala. Yes, no? yes. Mataas din. Kaya ang equivalent rank ko in the judiciary is an Associate Justice in the Court of Appeals, and then in the Executive Department, Undersecretary. I see. equivalent. I see. Yeah. So I could also address you, Your Honor. No? I get letters addressing me as Your Honor. Even in the office, mga internal memo, Your Honor, sabi ko, kalimutan niyo, huwag niyo isulat yan kasi it's only an equivalent rank. The law says ganon, but it doesn't mean na judge or ano, it's just an equivalent to it. So okay. I prefer not to be called Your Honor. Your And I don't think there's something honorable in me. Grabe naman ang humility mo, sir. Ang akin lang, gusto ko lang malaman, number one question, burning issue. Meron akong lupang binili. And anong gagawin ko para matitulahan? Meron lang akong deed of sale, meron akong tax declaration. Kuminsan wala pa nga titulo, tax declaration. So, in simple terms ba, ano ba ang kailangan natin gawin para hindi naman tayo mabudol, ika nga? Yes, so, well, first of all, you have to determine nga kung may title o wala. No? The best proof of evidence of ownership is title. But maraming pagkakataon, lalo na dito sa atin sa Pilipinas, especially in the countryside, na walang mga titulo. Walang titulo ang mga lupa. You only have the tax declaration. Yung tax declaration, ini-issue yan ng local government bilang patunay lang ng pagbabayad ng buwis. No? But hindi siya mabigat na patunay ng pag-aari. No? So, yung mahalaga, makapag-apply ng titulo. Isa sa mga requirements, syempre, yung tax deck. Para patunayan mo na ikaw nagkiklaim ng ownership over that, and as owner, may obligasyon ka magbayad ng buwis. Ano? But again, you have to determine, una, if you are an applicant for titling, qualified ba ako to own? Kasi ownership of property is limited only to Filipino citizens. Non-Filipinos, former Filipinos, yung mga nag-iba na ng citizenship, nag-abroad, nag-elect ng US citizenship or kung ano man. Or dual. Or dual, may be allowed to own property only by hereditary succession. Mana lang. Kasi nasa saligang batas siya na mahigpit na pinagbabawal yung pag-aari. So, yan ang una, Filipino. Okay, Filipino naman siguro kayo. So, you can definitely own. No, tapos, yung bang pinagbilihan ninyo, gaano katagal na siyang may-ari ng lupa? Siya ba ang nakatirik doon? May bahay siya? Gaano katagal na? Because under the law, kailangan at least 20 years na may possession. May possession. You have to have possession. Dalawa yan, possession and occupation. Yeah. So, ano pakaiba nun? Well, ano lang naman yan, those are legal terms lang naman din. But kasi you can possess pero constructively hindi ikaw talaga yung nag-occupy. But again, yung occupation, actual occupation, ikaw nakatira doon. So, ayun, yung bang pinagbilihan mo matagal na doon, no? Kasi pinapayagan ng batas na dapat 20 years. So kung siya 10 years, ikaw ba
ilang years ka na bilang may-ari noon, no? So dapat mabuo mo yung 20 years, no? So alam mo na 'yon. Yan Pilipino ko, may 20 years ka na possession, and together with the possession and occupation of the former owner, kung bibilihin mo, dapat collectively 20 years, di ba? So ngayon, alam mo na 'yon. May tax deck. So merong presumption yan, pag tax deck, alienable and disposable na yan. Kasi kailangan, doon sa buong kalupaan ng Pilipinas, may tinatawag sila alienable and disposable, yun lang ang pwedeng gawing pagmamayari ng isang citizen. Pero sino nagsasabi na... DNR yon. Dinideclare nila yon. Usually, kapag may tax deck na, ibig sabihin yan, na-segregate na yan ng DNR. Na-segregate na from the overall na mass of land na ito pwede na. Kaya pinapayagan na tumira. Usually, no, that's the case. But there are instances na may tax deck pero hindi pa pwede. So the best evidence dyan is to get a certification from DNR, that it's alienable and disposable. So, yun yung mga basic requirements. And then, kailangan mo geodetic engineer ka para sukatin hanggang saan ba yung lupa na binili ko. Hanggang saan ba yung lupa niya. Paano kung lumaki o lumiit? Hindi, yun nga. Kailangan masukat yun, no? Para maging specific. So, lumaki man o lumiit, may proseso. I-evaluate yan. So, kailangan meron kang geodetic engineer na kukunin para sukatin kung gaano kalaki. Private yan? Oo, private. I-engage mo yon. Under the law, ang pwede mo lang bilhin, hindi dapat hihigit ng 12 hectares. Hindi dapat hihigit. So, isa rin yun na requirement. Dapat the land must not exceed 12 hectares. So, ngayon, alam mo na yung mga requirements na yan. Pipili ka naman ngayon. Saan ko ba dadalhin? Kasi there are two modes of titling. May tinatawag tayong judicial confirmation of an imperfect title or yung administrative titling. Dalawa yon na modes. Imperfect titling? Oo. Kasi ikaw ang may-ari. Binili mo. Pero wala kang titulo. Yung papel na titulo. Okay. So, sa mata ng batas, imperfect pa siya. So, kailangan magkaroon ka ng titulo. Kaya ka nga mag-a-apply. Yes, kasi yun nga ang pinakamabigat na katunayan ng pag-aari ng lupa. Para kang bumili ng lupa na wala pang titulo, tax deck lang. Yes. Okay. So, dalawa yan, pipili ka. Ano bang gusto mo? Pupunta ka na ng DNR o pupunta ka ng korte? Magkaibang proseso. No? Ang mabilis na proseso sa DNR. So, dala mo na yung mga requirements mo. Mag-a-apply ka. Under the law, pupunta ka ng Senro dun sa lugar kung saan yung lupa mo matatagpuan. Okay. So, if you have a property like in Cagayan de Oro, you have a property there. Meron silang Senro. Pupunta ka sa Senro. Mag-a-apply ka. And then, evaluate nila lahat ng documents mo. So, sila yung may hawak ng, yung parang buong ng region or town, municipality. Meron kang, kasi DNR yun, yung administrative titling sa DNR. Okay. So, may iba't ibang level sila eh. Sa Senro, kapag ang applyan mo is less than 5 hectares. Okay. Sa Penro, kapag hanggang regional director, hanggang 10 hectares. Tapos, kapag yung mas mataas na, regional director na, Penro and then regional director, 10 to 12 hectares. So, yun yung pupuntahan mo. Hahanapin mo sa lugar ninyo na mag-apply ako. Ito yung katunayan na mabilis. I advise people, mag-administrative titling kayo. Yes. Wala namang diferensya yan, whether administrative or judicial. Mura lang yata yun, di ba? Parang mura lang, hindi. It won't cost much. So, yung another option, sinasabi nila, preferred nung iba, sabi nila mas matibay daw, mas matimbang, but wala naman, under the law, pantay lang yan. So yung isang option mo, pupunta ka ng korte. Magpupunta ka sa regional trial court kung saan yung lupa mo matatagpuan. Mag-a-apply ka ng petition for original registration. So ayun, yun yung magiging proseso mo. Bakit mo gagawin yung pupunta ka ng korte? Bakit hindi na lang... May iba eh. Preference. It's your preference It's your preference. Ako nga, lagi kong sinasabi, mas mabilis yung sa administrative. Mas mabilis na
na path para magkaroon ka ng titulo. But yung iba nga, mas preferred nila dahil sabi nila, sa korte, mas matibay daw. So I think it's a matter of, preference kung ano yung tingin mo. No? Kasi whatever it is, parehas na lupa, kailangan alienable and disposable. Parehas, must not exceed 12 hectares. So basically, parehas yan. Tapos parehas, kailangan mo ng approved plan. So from the DNR, that determines the metes and bounds. Ganun din lang yan. So, I see. So naririnig niyo po yon na dalawa ang proseso na para matituluhan ang lupa natin. lupa, yes. Sa huwes or sa DNR. Yes, And then aside from that, dun sa tinatawag nating administrative process ng titling, merong mga exceptional din dyan, no? Aside from DNR, merong kapangyarihan yung DAR, Department of Agrarian Reform, and also the National Commission on Indigenous Peoples. So sila, maaari rin sila makapagbigay ng titulo. No? Pero yung sa pagkakaalam ko, ang DAR, matagal na natigil yung yung authority nila na mag-issue ng bago. Ang naiwan na lang sa kanila, meron silang programa ngayon na tinatawag nilang splitting of the CLOA, the Certificate of Land Ownership Award. Yes. No? Ito programa to ni Secretary Conrad Estrella na hahatiin na lahat kasi karamihan ng na-issue'ng award, maraming magsasaka. Marami yan sa probinsya. Magbibigay 10 hektarya, pero 10 kayong nakapangalan doon. So, wala kayong hawak na titulo. So, sa programa ngayon, kasalukuyang programa, hinahati na nila yon. Kung lahat ng awardees, bibigyan nila tigi 1 hektarya kung 10 silang nakapangalan. So those are exceptional rin. Yung NCIP naman, marami rin, lalo na dyan sa Mindanao area, na mga ancestral domains, no? Kinikilalang lupain ng mga katutubo. No? Binibigyan sila ng kapangyarihan na makapag-issue ng titulo. 2 uri ng titulo yon, ancestral domain, Certificate of Ancestral Domain Title, CADT ang tawag nila, at saka Certificate of Ancestral Land Title. So, 2 uri yan, yung isa pang komunidad. Halimbawa, a certain tribe is awarded a big reservation. Yes. So, they are issued a CADT. Certificate of Ancestral Domain Title. So, yung pag-aari yun ng buong tribo. Nakapangalan sila lang? Hindi. Basta pangalan lang ng tribo. Kung ano mang pangalan ng tribo, doon yun, nakapangalan. Yun lang yun. Tapos meron, individual. Meron silang tinatawag na CALTI. No? CALTI. Pero yung CADT at saka ang CALTI, bagamat titulo yan, hindi yan bahagi ng tinatawag natin na torrent system. Na hindi kinikilala natin, pero hindi siya part ng registration. Na yung mga titulo na pangkaraniwan na meron tayo. So, iba siya. Tapos yan, hindi mo pwedeng maibenta yan. Mahigpit na yung pinagbabawal sa kanila na magbenta ng mga CALTI at CADTI. Pero pwede mong i-award yung rights. Rights, yun. Tsaka depende yun sa disposition nila, sa tribo, kung ano yung gagawin nila nun. But the idea, I think, is to maintain the entire property doon sa tribo or doon sa kasama sa tribo para hindi na mawalan ng lupain yung katutubong tribo na yun. So, ibig sabihin na may areas dito sa bansa natin, particularly sabi mo sa Mindanao. Mindanao, marami. Palawan. Hindi covered ng Torrens title. Yes. So, they are ancestral lands. Yes. Na it's either community or individual. So, yun, pag-iingatan mo yun. Kasi marami dyan, magpapanggap, katutubo sila, bebenta sa'yo. Ikaw naman, bibilin mo. Hindi mo pwedeng bilhin yun kasi hindi ka naman kasama. You're not allowed to buy from them. Pero kung kasama ka nila, bibigyan ka nila rights. So, yun ang kailangan alamin din. No? There are instances na nagkaka-overlapping, may magulo. Pero sa pangunguna, sa initiative ni Secretary Boyeng Rimulya ng Department of Justice, pinagsama-sama niya itong different agencies. No? DNR, DAR, NCIP, kasama na rin kaming LRA,
para mag-usap at bumalangkas ng polisiya. Kung anong gagawin kung yung inisyong titulo ng NCIP pasok pala dito sa inisyo rin na titulo ng DNR o nakarehistro rin dito sa LRA. So, binubuo ngayon yung magiging polisiya dyan para maiwasan yung pagkakagulo. Kasi very sensitive na issue ang lupa. Alam mo naman yan. Maraming nagkakapatayan dahil lang sa lupa. Meron tayong tanong yan kasi napunta ka na sa Marawi, di ba? So, ang mga naririnig ko, mga marites, hindi pa nabibigyan ng titulo or rights yung former occupants kasi yung Ground Zero specifically, kasi daw, walang titulo doon. No, totoo ba yun? You have to understand that. I think, sa kultura ng Muslim, hindi yung private ownership, yung individual. Para rin lang yung mga katutubo. Parang hindi sa kanila, walang konsepto ng private ownership. Maranao. Parang dapat buo yes, yan. So, there are instances na walang mga titulo. No? Yes. Pero sa aking pagkakaalam, meron tayong RD located in Marawi, Lanao. May mga lupa rin na may titulo. May titulo. Ang problema lang, yung iba, nasira nung nagkagulo. But most of them, intact pa rin. I was assured by the personnel in Marawi na meron. And I think merong binuo na committee, the Office of the President consisting of different agencies, So, yun. Yes, Merong binubuo dyan na ang pangunahing mandato nila ayusin yung rehabilitation ng Marawi City. So, binubuo na yan. Gusto ko lang idagdag because Marawi is part of the BARM. Yes. The BARM has its own organic law. Ang BARM, meron silang sariling DNR. They have their own DNR. Meron din silang they have their own, basically whatever it is we have sa national government, meron din sa BARM. With the exception, it's funny, with the exception ng LRA. So, LRA pa rin, through the different registers of deeds, ang may kustodiya ng mga titulo sa BARM region. So, mabalik tayo. Kumpleto na yung papel ko, dumaan ako ng administrative na... If you prefer admin, okay. Pupunta na ako sa opisina. Oo. Ito, buti binanggit mo yun. It's very important. Akala kasi nung ibang aplikante, once binigyan ka ng titulo ng DNR, okay na yun. Okay na yun. Yung titulo na ini-issue ng DNR, usually, tinatawag nating agricultural free patent. Yan yung kasi yan lang, maraming uri ng patent. Maraming instrumento, titulo na nai-issue ang DNR. Ang pangkaraniwan is the agricultural free patent and the residential free patent. Ang pagkakaiba lang naman yung isa sa syudad, yung isa sa countryside. Sa countryside, Yun lang ang pagkakaiba nun. But basically, it's a patent, ang tawag nila patent. Ang akala ng mga awardees, once na ibigay sa kanila yon, okay na. Pero hindi nagtatapos doon yung proseso. Ang proseso, dapat umabot sa LRA. Yung LRA is tinatawag na Land Registration Authority. Central office kami, pero meron kaming opisina sa bawat city and in every province. That is what you call the Register of Deeds. Yun yung mas kilala. Yung tinatawag nating RD. Yun ang makikita mo sa bawat lungsod, sa bawat probinsya, the RD. So if you are a resident of Cagayan de Oro and you have been awarded a patent, usually ang proseso, tinatransmit yan ng DNR. Hindi mo mahawakan. Ita-transmit yan ng DNR sa opisina namin. So ngayon, i-advise kayo na pumunta kayo ng RD. Sa Cagayan de Oro, meron tayo doon. Pupunta ka, i-claim mo yung titulo mo. Yung titulo mo, may babayaran na fees. Very minimal for registration. Iyon ang irirehistro sa libro ng RD. Once magkaroon na siya ng rehistro, bibigyan niya ng title number. Kasi doon sa DNR, may masusulat patent number. Pero wala pa siyang title number. So,
ang title number i-issue once dinala mo sa RD. So, once the title is registered, yun, ganap na may-ari ka na ng lupa, may titulo ka na pwede mong panghawakan against everyone else. No? You hold the property free of any claim, free of any lien, except those provided by law. Kahit sinong tao, hindi ka pwedeng sabihin na, hindi, akin yan. Hindi, ako may titulo eh. Wait. Ito yung titulo ko. But yung timetable, so yung patent, tinransmit. Oo. Tapos, ano yun, mag-a-advise ang ROD na... Dapat mag-advise yung DNR, dapat mag-advise din yung ROD. No? Yung administrative titling, meron silang time frame. Okay. Usually 180 days. Hindi ko alam kung ilang buwan yun. No? Mga 180 days. Ganun. 6 months? Plus, give or take a few more para sa transmittal or yung mga review pa ng mga documents. It shouldn't take that long. No? 6, siguro 1 year at the most. Longer ang proseso sa korte, kaya mas preferred nila yung sa DNR. Yes. Oo. Sa korte kasi, may publication, merong pang-hearing. Yes. So, medyo mas matagal, no? It may take you 6 to 2 years, ganun. Depende on the caseload of the court, no? Again, kanina sinabi natin administrative titling. Yung sa korte, ganun din. Hindi naman automatic magkakatitulo ka. Mm-hmm. So, kung sa korte ka nagpunta, di maghihiring yan, papakita yung mga ebidensya. Mm-hmm. Pag na-convince ang judge, the judge will issue an order. Okay. The order is directed to the administrator, sa akin. Sasabihin ng court, issue a decree. Decree ang tawag, decree, to the applicant. Oo. So, yung decree, doon nakasulat yung technical description, kung sino yung applicant, nandun yun. Basically, parang titulo na yun. Oo. Oo. So, yun ang gagawin ng opisina ko, gagawa kami ng decree. Tapos, kasabay nun, meron na kaming titulo. Ren, na gagawin. Yun tinatawag na original certificate of title. Yun yung kauna-unahang titulo, no, na ini-issue dun sa lupa. So, kung wala pa siya, OCT ang tawag doon. OCT ang tawag doon, no. Yung patent, may patent number siya, may OCT rin nakasulat. Ganun din, similar. But that is the first title issued. Ibig sabihin, wala pang ibang nai-issue na titulo. No? Yes. So, the court, issue kami, decree, gagawa kami blanco na titulo. Pero nakasulat na lahat ng detalye. Pangalan mo, yung technical description, gaano kalaki yung lupa, yung personal circumstances mo, may asawa ka o ano, yan, nakasulat lahat yon. Ngayon, ipapadala namin yon sa RD. Ganun ulit yun. Ino-notify kayo ng RD na, nandito na yung ano. What do you mean? Itatransmit namin sa central office. It's all in the central office? When it comes to court proceedings, court. the court will issue an order addressed to me. Okay. So, I will issue a decree together with a blank title. I mean, the title is blank as to the number. Okay. As to the number. And then it is transmitted to the RD where the property is located. So, in your case, let's say it's in Cagayan de Oro. So, pagdating doon, tatawagan kayo. Mr. Mora, nandito na ho yung titulo nyo. Punta na kayo. I-register yun. You have to pay again for registration fee. Saka nila lalagyan ng title number. I see. Yun. Ano ba ang volume of titling? Kasi may mga maririnig ako na ang tagal, di ba, kung computerized na, how much volume does one RD handle? Marami kasi you're not just talking about original application, no. Aside from the fact nga na marami pa talaga untitled lands. Throughout the country, marami pa yan. Tax deck lang. Ano yan? Probably abutin yan ng millions yan sa dami ng untitled lands, no. So imagine that volume, and then meron pa yung regular na titled na binenta. Siyempre papalitan mo ulit yung pangalan. So, mag-i-issue ka ng panibagong title. So, because of the volume of transactions, medyo may delay. No? Meron naman tayong pamantayan dahil sa civil service at saka sa anti-red tape na law, ease of doing business, binibigyan tayo ng time frame. No? Binibigyan ng time frame.
when it comes to transactions in the RD. No? You have the usual 5, 7, 20. Yan, parang pag mabilis yan, dapat ito lang. If it's a simple certified true copy, mabilis lang yan. No? Kapag yung titling, kasi yung registration of titling, mabilis rin yan. It shouldn't take long. Meron ka bang natatanggap na isang RD, for example, na yun, ang tawag dito, nagka-qualify siya na very ease of doing business? May mga ganyan ba kayong Meron. incentive? We have been receiving a lot of complaints regarding different RDs. But how do they do that? How do they send a complaint to you? There are many ways. Merong 888, merong sa ARTA mismo, pupunta ka, magpa-file ka ng Meron sa office namin mismo, you can file a complaint in the office and we'll receive it. So maraming yan sa panahon ngayon. And then we're very sensitive also. We have social media, we have a web page, we have a Facebook page as well, na we welcome itong mga complaints na to. And then we address yung mga complaints natin. To be fair nga, hindi naman because of the sheer volume talaga of the transactions, and you have a very old infrastructure already of yung internet and our buildings where you have this record stored na mahirap na maghanap ng mga titulo dahil tambak-tambak na, no? Plus, we have very little personnel, small personnel lang. Hindi na, the organization has not grown, no? Compared to the volume of transaction naman. Hindi siya sumabay. So ngayon meron tayong nais na ipanukala na sa tulong na rin ni Secretary Boying Rimulya at ng Department of Budget and Management na magdagdag na ng mga empleyado kasi kulang na eh. Okay, nabanggit mo rin lang si Secretary Jesus Crispin Rimulya. Bakit ang LRA, Land Registration Authority, ay sakop ng Department of Justice? Magandang tanong yan. No? Meron kasing historical ties yan eh. Nung itinayo ang LRA in 1903, February 1, 1903, nagkaroon ng LRA. Pero noon, isang korte. It's a Court of Land Registration noon, CLR. Kasi at that time, sa American period, you have the Governor General pa before. No? Ang in charge sa department, sa Court of Land Registration, was the Department of Justice and Finance. Iisang departamento noon ng Justice and Finance in 1903. And then, through the years, nakasanayan na yan na naging Department of Justice. But in a brief period din, nailipat sa DNR. I think, I'm not sure kung panahon ni President GMA, but there was a time na inilipat sa DNR. No, kasi very related nga yung But ever since, it has been the Department of Justice. No? We are, I think, one of 10 or 11 agencies under the Department of Justice. And kasama kami sa delivery of legal service. No? Sa pamamagitan ng pagre-register ng mga titulo, yun ang pinakamandato namin under the Department of Justice, under the legal service arm. Kasi maraming maraming aspeto sa So department. parang historically tied ang LRA with the Department of Justice since 1903, nagkaroon ng pagbabago pero naibalik. Balik ulit. Yes. So hindi kita tatawagin Your Honor, Administrator or Attorney. Attorney Jerry, pwede ba yan? Yes, Jerry? of course. Anyway, maraming salamat na napaunlakan mo tayo dito sa podcast, The Sun Podcast, na sana ang mga katauhan, ang mga kababayan natin, matuto ng proseso. Kasi narinig natin si Administrator na marami pa tayong mga may-ari ng lupa na tax declaration lang ang hawak. At yan ay hindi nagpapatunay ng anong tawag doon? Nasa iyo talaga yan. Pwede ka pang paalisin, mga ganyan. Yes. Meron akong isang tanong personal to.
Paano kung nangyari ay the same office issued um, alienable disposable. After 10 years, kasi matagal na, pumunta ngayon ako sa same office, hindi na siya alienable disposable, tubig daw, di ba? Pero yung chief, nakatungtong man dun sa property, sabi ko, ma'am, hindi man yung tubig, di ba? Hindi nga. So ngayon, magkakaroon ng conflict within that agency na meron kang certification from both the same agency na conflicting. So, isa yan sa mga issues. Yes, that's true. Oo, di ba? Parang, ano ba talaga yung, cadastral. Ano ba yung cadastral? Yung cadastral kasi, Last na to. oo, yung cadastral, it is a proceeding by tayo kasi nag-a-apply tayo, di ba, earlier. If you recall, sabi natin, kukuha ka ng genetic engineer. Yes. Para pasukatan. To determine kung hanggang saan yung lupa mo. Private yun. Ngayon, yung opposite nun, the government undertakes the survey of all the land, cadastral proceeding yun. So, ang gobyerno ang magpapa-survey ng lahat. So, magkakaroon yan ng cadastral map. Madalas, yan ang basihan ng tax map ng mga LGUs. Kaya ka nagkakaroon ng tax deck. No? Yung sa cadastral survey na yan, dapat yan, magpa-file ka ng claim that you are one of the owners. Okay. No? Dati, sinasampa sa korte. Pero ngayon, sa pagkakaalam ko, parang wala nang nag-handle ng cadastral case. Wala na. Sa pagkakaalam ko. So, pero basihan pa rin yung cadastral map na naandyan. So, malaking bagay yon na pupunta ka ng LGU, kung saan yung lupain mo matatagpuan, yun yung magiging basis ng tax deck mo, yung cadastral map. Yun, lahat yun i-attach mo as part of your claim. Of your claim. Na, no pa ako, claimant, ito nga. Paano yung cadastral survey, how often does the government do that? I don't know how often they undertake yung surveys na ganyan. But I think it's with DNR. Usually, lalo na pag mag-release na sila ng portion ng land na alienable and disposable, yan, may cadastral survey rin yan. I see. So, I'm not sure kung gaano kadalas yan. No? And going back to your question, paano yan kung may conflict, ultimately, you need to go to court. The court will determine kung alin sa inyo o alin dun sa dalawang issuance ng DNR, kung ano ang tama. No? Whether it is actually part of the public domain or alienable and disposable na siya. Yung father-in-law ko nga, nakabili daw siya ng lupa na along the shore. So, after 1 month, sabi niya, naloko ako. Bakit? Kasi 500 square meters talaga. Pag low tide. Oo. That's a common joke, but it actually happened. Oo. So, pero yung mentioned, by law, hindi pwede yung a certain portion of the shoreline, hindi pwede. You cannot privately own. Yes. From the lowest point that time, from the low tide up to a certain, I think, 20 meters, 25 meters, you cannot own it. But you can own the adjoining, yung katabi. Right after that demarcation line, you can own it. So, ikaw na yung may beachfront. Diba? It happens naman. There are instances na ganun. Kaya nga, if you recall, yung nangyari rin sa Boracay, yun, di ba? Ang daming pinatanggal. Kasi nasa shoreline na nagkaroon ng titulo yung iba Which is funny kasi hindi ba dapat magkakatitulo. No? So, maraming in-invalidate na titles doon at saka maraming pinag-iba na structures. That's right. So, yun ang kailangan rin natin malaman. Kailangan malaman ng mga manonood na hindi lahat may mga prohibitions on owning land, no? Certain portions lang na identified na pwede, no? Which is known nga as alienable and disposable. And all land that are declared as alienable and disposable are initially classified as agricultural land. Yun lang yun. So, hindi siya pwedeng forest, timberland. Hindi pwede kasi bawal yun .
Kahit logged over na for many years? Yes. So, yung mga ano kasi depende yun sa pagka-classify nga. So, makikita yung makapangyarihan din yung DNR. Sabi nga nila kuminsan ang kalaban daw ng LRA, ang DNR, di ba? Well, we don't look at them as kalaban, no? But, Pasensya. so, yan naman ang common perception, ano? But mga kaibigan natin, mga kasamahan din natin sa kanila. Kaya nga ito yung initiative ni Secretary Remulla na pag-usapin na lahat, pagsamahin na bakit tayo nagkakaroon ng problema sa issuance ng title. Ang napeperwisyo, yung publiko. Kasi, like, ikaw pupunta ka ng DNR, meron namang isa applicant pupunta sa korte. Uunahan ngayon ng DNR. There are instances na gano'n. Or may instances naman, LRA mismo mag-i-issue 2 titulo. So, there are those, nangyayari naman yun Kaya nga gusto natin, matigil na yung mga ganyan, magkaroon tayo ng pagbabago, at least under the leadership of Secretary Remulla and under the present administration, maayos lahat itong mga to. So, we are looking forward to another 3 years. No? Hopefully, we will be coming up with improvements, no? Especially with the mandate of the President on having a full digitalization of all processes. We are set to have by next year, we will be considering already adopting itong blockchain technology. Anong ibig sabihin ng blockchain? Kasi isang pamamaraan to ng teknolohiya that will permit yung registration ng ginagamit to sa ibang bansa. Sa Europa, sa Middle East, yung mga progressive countries, they already make use of blockchain technology, no? Pamamaraan lang naman to ng saving information, so, pag na-save mo sa ganun, sinasabi nila, immutable. Ibig sabihin, hindi mababago. So, hindi mo mapipeke, hindi mo But there's cost implication, but we're hoping na ma-afford din natin to, no, in the long run. The service will pay for itself na rin, no, hopefully. No, but we are really looking forward to these improvements, no, to avoid. And also at the same time, we will be utilizing yung tinatawag natin na Geospatial na Information System, yung GIS. No, yung ilalatag na natin sa mapa. Na kung may titulo ka, ilalatag natin sa mapa para alam natin kung saan yan. Hindi yung papel na kay kopong-kopong pa na... Kasi ngayon, pag pupunta, survey plan, hanap ng hanap. Ngayon, we will map out the entire country. No? Integrating lahat ng maps na to na meron. Cadastral map, kung ano man dyan, map ng DNR, para ma-identify kaagad natin kung aling mga bahagi ng lupain natin ang may titulo na at kung alin yung wala pa at kung ano yung may 2 titulo o 3 titulo na nasa isang lupain lang. So we will be mapping that out. No? We're hoping na sa natitirang 3 taon ng administrasyong ito, ma-implement natin tong ganitong programa. Narinig niyo po yon. Isa yan na magandang programa ng LRA together with the Department of Justice. At kailangan nga, nasabi nyo, pondo yan. So isa yan sa maliit na tulong siguro na magparehistro tayo ng ating mga lupain. Hindi naman ganun kamahalan. Pero, hindi naman ganun. At saka, ano yan para sa proteksyon na rin ng mismong, yung mga nagmamayari ng lupa. Hanggat hindi kasi narirehistro ang lupain, kapag ang ibang tao ang kausap mo, maaaring hindi ka kilalanin ng may-ari. No? Pero pag ito rehistro, pwede mo pang hawakan laban sa kahit sinong tao na ako ang may-ari. So, yun ang kahalagahan ng pagre-rehistro ng inyong lupain. Napakaganda nitong usapan natin, no? At maraming salamat. Ito kasi ang parang scoop, first interview ng ating administrator ng LRA. At magandang pinaunlakan ng The Sun Podcast. Maraming salamat, dagang salamat. Mabuhay. Thank you very much for having me here. Thank you. Thank you.